nila namumulot tayo ng pera dito. Naniningil din. Hindi nila alam, pinagkakasya lang din natin. Ewan ko, yung ba siguro sobra-sobra pera, pero karamihan, huwag mo na kayo magkwenta nga. Karamihan sa atin, pinagkakasya lang din. Diba? Kahit na sabihin mong 6,000 pa ang sweldo mo, times, sabihin mo na 750, Wow. diba? 6, 7, 42, 45,000 pesos yun. Bilis ko lang. 45. Oh. Ipadala mo kung yung pinapadala nyo dati sa pamilya na 10,000, 10 years ago, hindi na kasya ngayon. Gawin yung 20 mil na. Kasi lahat ng bilihin, dumoble na din. Diba? Nakakalula po ang bilihin. Ang presyo. Parang ayun yung maniwala, no? Yes. Kasi hindi naman kayo namimili rito. Si amo naman ang namimili niyan. Pero sa Pilipinas, mahal na. Yes. Dito, hindi natin ramdam. Kasi nasa Biblia tuloy. Nasa kontrata yan eh. Napakakainin ka niya. Hindi ka niya pagiging payatin. Hindi ka magiging payatin. Diba? Bawal. Hindi ka na magre-recontract pag Hindi ka na maging payat. So, magkano pagkakautang ng alipin sa hari? Astronomical sum of money. Ibig sabihin ng astronomical sum of money kung 500 per gram na ang ginto. Mind-boggling ito. Hindi aabot ang pera ni Bill Gates dito para bayaran. O, huwag na si Bill Gates, mas mayaman na ngayon si Mark. Yeah. Mark Zuckerberg ng Meta, di ba? Yung nagpapasweldo sa mga vlogger dito. Wow. Yung mga vlogger dito. Kasama siyempre ako dyan, no? Di ba? Ang laking pera. Pero pati yung pera ni Mark, hindi na cashier. Laking pagkakautang. A debt that he could never repay on his own. Kahit ibenta niya sarili niya, misis niya, biyenan niya, anak niya, isama mo na yung mga kapitbahay mo, yung mga chismosang kamag-anak mo. Nadamay na. Hindi sapat. Damay-damay na. Mura na lang ngayon ang buhay, di ba? Ngayon, may mga mamamatay tao, bigyan mo lang ng 10,000 papatay. Oh. Yeah. Bigyan mo lang yung picture, huwag yung gagawin baka mamaya ako, sabi tayo, meron ka bang kilalang ito yung picture ng mister ko. Kung ganun ha, patawarin ng mister. Yeah. Diba? Pero may mga tumatanggap ha. I've known people, well, before, na ganyan lang ang halaga. Pinapatos nila yan. Yes. Kahit minsan tatanungin nila eh. Meron kasing akong naging na-reach out na dating ang old life. Ang old life niya ay gun for hire siya. Diba? Wala na rin siya, kinuha na siya ng Panginoon. Kasi ang bayad ng buhay na inutang ay buhay din. Kinuha din siya. Nag-hire din sila ng kumuha sa kanya. So, pero nung buhay pa siya, talaga na born again naman. At sinabi niya, conforme sa ranggo, conforme sa kalagayan ng tao. Ano ba yan? Tumataas ang ano. Pero pag ordinaryo lang yan, minsan nga may pakape na lang eh. May pakape mo na lang ako. Bukas na sa balita na. Ganun lang yun. Parang pusa lang yan. Buti pa ang pusa. Sabi nila may siyam na buhay daw, no? Pero bakit namamatay ang pusa? Pang siyam niya na yun. Ubus na yung 8. Kasi may nagtanong sa akin, tayo, di ba siyam daw ang buhay ng pusa? Ba't namamatay ang pusa? Ubus na yung 8. Kaya siya namatay, pang siyam niya na yun. Ay, ganun ba yun? O, paano yun nalaman? Namatay eh. Ay, pang siyam niya yun. Kung naniniwala ka na siyam ang buhay ng pusa. May napakan ako, patay eh. Kala ko pa siyam. Pang siyam niya na yun. Tawarin ako ng pusa na yun. Hindi ko naman sinasadya. Sa bigat kong to. Sabi niya, Kuting naman kasi.
brutality. Ano ba? Duting naman kasi. Hindi ko naman to sinadya. Ipatawag man ako. Hindi ko pa sinadya, Your Honor. Kailan man nangyari yan, hindi ko na po maalala. Bata pa ako. So kahit na, ano pa ang gawin niya, he could never repay on his Kaya own. naman yung mga sinasagot. Itong pagkakautang na ito ay nagre-represent ng immense sin and brokenness that separates us from God. Yan din ang laki ng pagkakautang natin sa Diyos. Kala niyo yung istoryang ito ay para sa istorya lamang. Hindi, tayo din ito. Meron tayong pagkakautang din sa Diyos na hindi natin kayang bayaran. Amen. We owe a debt that we could not pay. Di ba? Amen. May pagkakautang din tayo na hindi natin kayang bayaran. It is only through the grace and forgiveness of God that we can be freed from this burden. Nakita nyo? Na kahit 10,000 bags of gold, isang ganun lang na nahari. Sabi niya, bakit siya pinatawad? Because the king had pity on him. Anong meron? Dahil ang hari ay naawa at nahabag sa kanya. Amen. Kaya lahat tayo, mga minamahal, produkto lang tayo ng awa tuloy. Pinagsama ko yung awat habag eh. Awa at habag ng Diyos. Yung alam mo yung nagmamadali ka, gusto mo pagsama-samahin na. Habag tuloy, no? Awa at habag ng Diyos. Eh, walang pwede magmalaki. Na mabait ka kasi ako, kaya na pinatawad ako ng Diyos. Hindi. For all have sinned. So maliban sa pinapakita dito ang lawak ng ating pagkakautang sa Diyos, ipinapakita rin sa istorya ang habag ng hari, ang compassion, the compassion of the king. Amen? Amen. Ang sabi sa verse 27, basahin po natin. And out of pity for him, the master of the servant released him and forgave him the debt. Diba? Dahil sa pagkaawa sa kanya, sinong naawa sa kanya? Yung kanyang master. Ang Panginoon ng aliping iyon ay pinakawalan siya at pinatawad ang kanyang utang. Meron akong nabasa sa Facebook kahapon, sabi niya, sige lang, utang lang ng utang hanggang hindi nakukulong. Anong klaseng advice? Di ba? Hanggat may mautangan, utang lang ng utang hanggat hindi nakukulong. Sabi ko, hindi ko advice yan. Dapat lumaya lahat tayo sa pagkakaroon. Amen. Kasi ang sarap po ng buhay. Literally speaking, ng, yung walang mga inaalalang obligasyon. Yes. Nawa yun ang pangarapin natin lahat. Ang sarap po matulog, di ba? Yes. Pag hindi ka nakakatulog, pagbayaran na naman bukas. Di ba? Na ano ka, nananaginip ka. Na parang may kumakatok na. Di ba? Oh. Eh, pero alam niyo pagka debt-free ka, sabihin, wala kang obligasyon. You can look at anybody's eye. Di ba? Kasi minsan, disguise kasi minsan ng blessing, tinatawag natin blessing, pero pagkakautang. Di ba? May mga tao minsan na pipicturean nila yung kanilang bahay. Sabi nila, blessing. Paano yung blessing? Ang dating niyan, blessing kapag na-provide na ang lahat ng pang-business. Amen. Kasi minsan, may magyayabang pero utang, di ba? Yes. Sabihin, ang ganda pala sa Amerika, 3 months pa lang may kotse na siya. Hindi, 3 months pa lang nakapangutang na siya. Yeah. Amen. Yes. Kasi kaya gusto nating pag-Amerika lahat. Kasi nga naman, yung mga nagpunta doon,
na magpapadala, mag-upload ng picture na blessed na ang tingin natin. Pero kung titignan mo lang ang buhay nila, hindi sila humihinto magtrabaho. Yes. Hanggat dumadagdag ang comfort sa buhay, mas lumalala ang kalagayan sa pagkatrabaho. Amen. Halos hindi na pumipikit yan. Halos hindi na nagpapahinga yan. Pero ang dating yan, blessed na blessed sa Amerika. What? Pero yung mata niya puti na lahat, wala. Ha? Kaya minsan sinasabihan ko rin yung mga ganyan. Huwag niyong tawaging blessing. Disguise siya ng blessing, pero umiiyak kayo. Dahil meron kayong 5 taon na kayo ay babad sa trabaho para makabayad. Yes. Di ba? Eh, alam niyo na ngayon, cashless society na ngayon yan dahil nag-offer ng pangutang. Di ba? Huwag niyong paniniwalaan yung sinabi nung mama na yon. Hanggat hindi nakukulong, utang lang kayo ng utang. Ang advice naman ng mamang ito, kasi may mamang iyon eh. Itong mamang ito, lumaya kayo. Amen. Di ba? Mas maganda yon, yung sinabi ng mamang ito. Amen. Kesa yung mamang iyon. Yes. Eh, kasi alam niyo, pag nag-comment ako, mababasa niyo kasi friend ko kayo. Si tatay nag-comment ako. Di ba? And you know, I was tempted actually na medyo magsalita ng kontra doon sa kanyang sinasabi. Kaya lang, baka makita ninyo na, ay, pwede pala eh. Si tatay nga sumasagot eh. Sagot nga rin ako. Kasi minsan may ginawa kong ganyan, mamaya nakita ko na yung mga kapatid. Kasi sabi nila, Follow the leader. si tatay nga eh. Kaya pinipigil ko talaga yung mag-comment. Pero sinasabi ko to sa inyo ngayon, hindi man sa kanya diretso kasi dumami pa followers niya pagka nag-comment. Huwag na. Tama. Hindi sana kung godly yung mga pinopromote niya doon eh. Sige, supportahan ta ka. Pero pag hindi godly yan, eh, huwag mo ka-involve dyan. Yes. Hindi yan. Kasi madaling sumunod ang tao eh. Basta halimbawa, sabi nga nung nagbibiruan yung mga pastor. Sabi